Hello. Kumusta? May adlaw ka natong tanan, mga kaigsunan ug mga kasampyak. So here we go again, boy America Duterte loyalist. Mga ingon nga, kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindog. So mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 3:50 in the morning. Ano na po? 4th of February 2025 dito sa Brooklyn, New York. So makasampyak, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? So anyway, before anything else, kayo inanyayan ko na magsampyak man lang itong munti kong channel. So so alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas. In everything is about persecution, panggigipit ng administrasyon ngayon. Kung persecution na pinangunahan ng dalawang magpinsan, itong si Bobong Marcos at si Tambalustay ng Kabanang Bayan. So ngayon, kahit sila nakikita natin na parang tinitira na rin ni Tambalustay itong pinsan niya. Kasi tingnan nyo, lantaran talaga na itong mga vloggers talaga at saka itong mga katulad ng dyan sa rally nila, di ba? Tinira si Marcos at si Sara, di ba? So makikita natin na itong mga galamay talaga ni Tambalustay, yung mga ang gumagalaw ngayon. So may talaga yan. Kumbaga may kumpas talaga yan ni Tambalustay. So anyway, ngayon galit na galit sila sa mga vloggers. Pinatawag nila yung mga vloggers. Kung kaya't itong si Atras Abante, galit na galit kasi isa sa mga vloggers na pinatawag nila hindi dumalo at lang ng excuse letter na sabit pa nga niya bakit may respectfully pa daw pero minura siya kung baga respectful yung vlogger sa mga kasamahan mo dyan. Hindi ka kasali dyan kasi kamura-mura ka naman talaga yung mga ginagawa nyo dyan. Isa ka na dyan, Atras Abante. So sabi niya minura daw siya, tapos ang tatapang daw, bakit hindi daw dyan magtapang-tapangan dyan sa harapan nila. Baluarte nyo yan kahit ba naman ako, hindi ako pupunta dyan kasi una, hindi naman ako employee ng mga tao, hindi naman ako government employee. Kung baga wala akong na pwede akong dyan sa inyo. At saka may batas naman talaga, kung may slander, may cyber libels, marami tayong batas dyan. Pero yung kagustuhan nyo lang talaga, ipahiya nyo dyan sa harapan nyo at gusto nyo i-contempt pa ganyan para makabawi kayo. Kung kahit ako hindi ako pupunta dyan. At saka marami tayong mga batas, as I said. Sabi nga ni Congressman Marcolita, Attorney Marcolita, na ang daming batas na natin. Tapos pinatulog lang natin sa kabinet. So kasi ang gusto nyo lang talaga, self-serving masyado yung ginagawa nyo. Gusto nyo yung ipahiya yung tao, gusto nyo yung takutin itong mga vloggers. Kung talagang kayo para talaga sa katotohanan at hindi kayo bias, ipapatawag nyo lahat, pati na yung mga BBM vloggers, mga vloggers ni Tambalustay. Kasi mas marami pa nga yung gumagawa ng fake news sa mga vloggers nyo kisa Duterte vloggers. Yan yung totoo dyan. So para sa akin, walang walang katotohanan, walang kabuluhan yung pagpatawag nyo dyan. Nagalit-galitan pa si Atras Abante. Kung baga itong committee ni Dan Fernandez, very self-serving. Tapos yung dyan, tapos yung taga tirada niyan, taga bira, si Atras Abante, si Candimusyon nito, si Barbers at iba pang kasama nila. So kaya binuo talaga yan, panakot talaga yan sa mga vloggers. Kung kaya wala na talaga itong bansang ito, puro persecution na talaga sa tingin ko after ng election ng senatorial election. Sa tingin ko lang, opinion ko lang, hindi na tatagal itong Marcos kasi maraming mananalo dyan sa mga kalyado ni Tatay Digong. Tapos itong mga men in uniform, nag-alburuto na yan kasi kahit ako, meron ako mga kaibigan na men in uniform, sabi nila isang kumpas lang yan pag may talaga dyan. Kasi galit na itong mga, lalong lalo na itong nasa baba, kasi sila yung mismo yung tatamaan. Itong mga generals wala naman yan kasi komportable na yan sa buhay nila kasi
paalis na yan sila. Kung kumbaga wala silang pakialam sa mga tauhan nila. Lalong tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. Pati nga si Colonel Grijaldo, tingnan nyo. Buti pa si former General Bato, si Senator Bato. Pinakita niya yung magandang nakaka-high moral talaga sa mga gumagawa ng tama. Ito si Senator Bato. Sabi niya as a former police, kasama niyo ako diyan. Hindi yung sasabihin na dahil sa kabilang bakod ako, politiko ako, hindi ako nagmamahal ng Kung kaya kayo dapat mahalin niyo, lalo na yung kaklase pala yun ni General ni Colonel Grijaldo yung isa diyan. Pinutulan ba naman ng sweldo? Hindi naman wala naman siyang kaso, wala naman siyang binabayulit. 'Di ba? Sabi nga ni Senator Bato yan. Kumbaga tinanggalan kinukontempt simula pa noong Pasko at New Year nganon, hindi nakasama yung pamilya, tapos tinanggalan pa ng sweldo. Kumbaga double whammy o double anong tawag nito, kumbaga yung ginawa talaga panggigipit talaga, pananakot para hindi magsasalita itong mga kumakalaban sa gobyerno ngayon, lalong-lalo na ni Tambaloslos. Hindi dapat pamarisan ng mga taong ganyan. Yan yung mga taong ayaw talaga natin na ilalagay or iluklok diyan sa gobyerno, kasi sila yung kumbaga they will break the law. Kasi ang akala nila lahat na lang mapasunod sa kanila, sa kagustuhan nila. Yan yung totoo diyan. Tingnan nyo itong sa di ba si Ruin Guanzon attorney, di ba tinanggal yan sa di ba yung sa yung party list niya as a first nominee, tapos yung second nominee and third ganun, sila na yung diyan, pero hindi daw nakaupo or so yan yung problema ngayon, kasi na sila sa Supreme Court sa ginagawa ngayon. Kumbaga sabi nga ni Guanzon may karapatan na pala ngayon ang House Speaker na magbito ng ganung may power na pala. Makikita naman natin na mas powerful pa siya kaysa ni Bubong Marcos. Si Bubong Marcos parang lang yan picture lang yan dyan tagapagsalita lang yan, pero yung taga-bira itong pinsan niya, yung sinisit up na yan si Romualdez para sa 2028 presidential election. So sa tingin ko hindi na matatapos itong ni Marcos after ng senatorial election. Baka babagsak na yung administrasyon niya. Baka may baka may tatayo na dyan na marami, lalong-lalo na yung men in uniform. Yan yung totoo dyan. So mga sampyak, hanggang dito lang muna. Lagi tayong magdarasal na gabayan tayo ng Poong May Kapal, kasi wala na talaga itong mga men in uniform natin na nasa taas, itong mga nagdadala, itong mga generals, wala. Pati simbahan wala ka, Iglesia ni Cristo na lang at KOGC. So itong mga lawyers baka mabayaran na rin, mga Supreme Court ganun. Kung baka sana man lang hindi lahat, may nakikita man tayo na iilan dyan. So anyway mga kasampyak, maraming salamat at God bless po.